Black Hollow. Kahit ang pangalan pa lang ay nakakapangilabot na sa mga taga-baryo. Ang lugar na ito ay matagal nang binalot ng misteryo at takot. Bulong-bulungan tungkol sa isang masamang espiritu na gumagala sa kakahuyan. Sinasabing ang espiritu ay nagmumula sa mga sinaunang panahon, isang nilalang na hindi matahimik. Tinatawag nila itong mga bumubulong na anino. Ang mga aninong ito ay tila may sariling buhay, gumagalaw sa dilim, at nagdadala ng takot sa sinumang makakita. Ayon sa alamat, ang mga anino ay naakit sa galit at takot. Kapag naramdaman nila ang emosyon na ito, sila ay nagiging mas malakas at mas mapanganib. Binalaan ng mga taga-baryo ang kanilang mga anak na huwag papasok sa kakahuyan sa gabi. Ang mga kwento ng manawawalang bata ay nagbigay ng takot sa buong komunidad. At para sa isang grupo ng mga teenager, mas nanayag ang kuryusidad kaysa sa pag-ingat. Sa kabila ng mga babala, pinili nilang tuklasin ang Black Hollow, hindi alam ang panganib na naghihintay sa kanila. Ang kwento ng mga bumubulong na anino ay kaugnay ng malagim na kapalaran ni Elisa. Pinagbintangan siyang mangkukulam ng mga naiinggit na taga-baryo noong isang matinding taglamig. Kinaladkad siya sa gilid ng kagubatan at itinali sa isang poste. Nilamon siya ng apoy. Ang kanyang pagmamakaawa ay natabunan ng kaluskos ng apoy. Babalik ako, mumultuhin ko kayong lahat. Ang kanyang abo, na tinangay ng hangin, ay napadpad sa kagubatan. Lumipas ang mga taon. Nagpatuloy ang buhay sa baryo, ang alamat ng mga bumubulong na anino ay naging kwentong bayan na lang. Hanggang sa magsimula ang mga kakaibang pangyayari, mga bulong na dala ng hangin, mga anino na tila gumagalaw mag-isa, kumikislap at sumasayaw sa ilalim ng buwan. Ang takot na dating tulog ay nagsimulang gumising. Manatili sa loob ng bahay pagkatapos dumilim. So good. Lumakas ang mga bulong, mas mapilit. Sa puso ng baryo ay naninirahan ang isang grupo ng mga teenager, hindi mapakali at sabik sa pakikipagsapalaran. Palagi silang naghahanap ng bagong hamon, isang bagay na magpapatunay ng kanilang tapang at katapangan. Pinagtatawanan nila ang mga kwento tungkol sa mga bumubulong na anino. Para sa kanila, ito'y mga katang-isip lamang, mga kwentong pantakot para sa mga bata. Isang gabi, dahil sa tapang at kayabangan, gumawa sila ng kasunduan. Ang kasunduan ay simple. Patunayan na ang alamat ay walang katotohanan. Pupunta kami sa puso ng kagubatan para patunayang hindi totoo ang alamat. Walang takot, wala alangan. Dala ang mga flashlight at maling kumpiyansa, pumasok sila sa kakahuyan. Ang kanilang mga hakbang ay puno ng determinasyon, ngunit ang kanilang mga puso ay nagsisimula ng kabahan. Biglang lumamig ang hangin, ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Ang mga dahon ay nagrustle, at ang bawat tunog ay tila may kahulugan. Ang kanilang tapang ay unti-unting napapalitan ng takot. Tila sumara ang kagubatan sa kanilang paligid, ang mga puno ay baluktot at mabagsik. Ang kanilang mga sanga ay nakaunat na parang mga kamay ng kalansay. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanila ng mas malalim sa isang walang katapusang labirint ng kadiliman at takot. Sobrang dilim, ang kanilang mga flashlight ay mahina laban sa nakapanghihinang kadiliman. Ang liwanag ay tila nilalamon ng mga anino na nag-iiwan sa kanila ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang katahimikan na dating nakakakaba ay nabasag ng mga mahinang bulong na dala ng hangin. Ang mga bulong na ito ay tila nagdadala ng mga lihim ng kagubatan, mga kwentong hindi dapat marinig. Mga hindi maintindihang bulong, tila nagmumula sa lahat ng dako at wala kahit saan, nagsimula ng magpanik. Ang kanilang mga puso ay tumitibok ng mabilis, ang takot ay lumalaganap sa kanilang mga kaluluwa. Magsama-sama tayo. Kailangan nating magsama-sama. Ang bawat isa ay kumapit sa isa, umaasa na ang kanilang pagkakaisa ay magbibigay ng lakas at proteksyon. Ngunit ang kagubatan ay may sariling isip. Sila ay tuluyang nawala. Ang mga puno ay tila nagbubulong ng kanilang sariling mga lihim na nagdaragdag sa kanilang pagkalito. Isang malamig na hangin ang dumaan sa mga puno, pinatay ang kanilang mga ilaw at nilubog sila sa kadiliman.
Ang hangin ay tila nagdadala ng isang babala, isang paalala ng panganib na kanilang kinakaharap. Ang alamat ng Black Hollow ay nanatili, isang nakakakilabot na paalala sa halaga ng kuryusidad at sa nananatiling kapangyarihan ng takot. Ang kagubatan ay hindi basta-basta, ito ay isang lugar ng misteryo at panganib, na nagaanyaya sa mga matapang ngunit nagbabala sa mga walang ingat.